Joke lang po ulit. Yes po, nung elementary days ko po, nabubully ako because of my physical appearance and hindi siya masaya like nung ginawa ni Nathan. Like yung to the point na hindi na siya pumapasok sa school kahit anong pilit ng magulang. Yeah, na-experience ko po yun. Ayun, Duna. Donna. Po. Yes, Duna. Nabuli ka ba o nambubuli ka? Nabully po ako nung elementary po ako. When I was grade 3 po, they're making fake stories about me po. And parang mini-make fun of me po. Ayun na po, masakit din po for me na nabubully po ako. Kaya marami po akong natutunan na lesson about this movie. Kaya I'm very thankful po na nagawa po itong movie na to. Okay. Sheila. Ako po, I've never experienced getting bullied that or never din po ako ng bully, of course. Syempre, bullying, it's a really important topic talaga. It's very serious. And I had a friend na na-diagnose with depression because of bullying. And of course, as her friend, I wanted to be there for her kasi super hirap talaga, especially she's going through depression. And ayun, bullying is really not a joke, kaya super may aral talaga yung movie to all of us, and especially mapapalabas din to sa mga schools, kaya makakatulong din siya for students. Okay, thank you. Bianca. Ako naman po, medyo hindi ko na po maalala. Pero when I was in grade school po, I also experienced being bullied. Because of my height, I guess. Kasi ngayon lang po ako medyo tumangkad. Pero lagi akong pinagtatanggal ng dalawa kong sister. So, yun po. Okay. Dwayne. Unfortunately, na-experience ko na rin po mabully when I was in elementary school. I was bullied because of my size. Kasi po nung grade 1 ako, siguro kasing laki lang ako ng mga dalawang 1.5 liter ako. Pero salamat naman po sa magulang ko. Lumaki naman ako ngayon. Thank you sa genes. Oh. So, yun po. Nakaka-relate ako sa iyo, Dwayne. Okay. Daphne! I actually experienced being both. Kasi when I was bullied in elementary, in order for me na hindi ako mabully, I have to bully din. Yes, kasi like there is parang big boss sa classroom namin, and they hated me for no reason. And meron din silang kinakahate talaga na student before. And for me na parang naisip ko na parang hindi ako mabully din. Binuli ko din yung binubully nila. So, as I grown up, na-realize ko, as I matured enough, na-realize ko na maling-mali yun. Kasi parang naging people pleaser ako, na ginawa ko yung ginagawa nila kahit mali. And yun, natutunan ko naman din yung mga lessons ko na mali, and I apologize to that girl who I bullied, and ayun po, na-realize ko naman na din po lahat. Sobrang nakarelate ka pala sa pelikula. Yes po, kasi parehas ko pong na-experience. Okay, Janet! For me po, never pa po ako naka-experience ng bullying. And never pa rin po ako ng bully kasi po sa school po namin, I'm always friendly po and I'm always the one making everyone laugh po. Kaya sana po in the future and sa mga times po, hindi po ako mabully. Kaya sa mga students po out there na nakapanood movie namin, sana po makita niyo po yung effects ng bullying po sa isang tao. Kasi nakakasakit po siya di lang po sa physically, pero emotionally din po. Okay, ikaw direct, nung elementary ka or high school, nakaranas ka ba na i-bully ka o ikaw nabubully? Actually, bully po ako. Ay! Kasi nung elementary days ko po talaga, nung kabataan ko,
Actually, nagre-reflect po yung karakter dito ni Nathan na every time na nambubuli ako, nambubuli agad ako, instant karma. So ngayon, ginawa ko yung pelikula, binase ko yan sa mga, kumbaga sinulat ko yung kwento, binase ko yan sa mga experiences ko dati, nung kabataan ko. So ngayon, every time, kung mapapansin nyo, every time na nambubuli si Nathan, nabubuli din siya agad. So lahat ng mga nambubuli at nabubuli, may mga reasons kung bakit sila ganyan. So, nung kabataan ko po, bully po ako. Okay, thank you. Ang susunod naman na tanong ay Ay mga pinili po talaga ako kasi bago po namin to bago ko ito pinitch tong story kay Attorney Alvi, sinabi ko na po na mayroon kasi akong binibuild, sabi ko nga binibuild na si Pochi. So sabi ko okay naman sa kanya nung nakita niya naman kasi may mga followers na rin kasi si Pochi sa iba't ibang mga schools eh. So yun ang handpick ko si Pochi and the rest nag-audition sila. Yun po. Ayan. Anyways, si Pochi, kumbaga lagi na namin napapanood, and si Shira, and yung ibang mga cast, pwedeng introduce niyo yung sarili niyo, kung ano-ano na yung mga nagawa niyong mga pelikula, or paano ba kayo nagsimula sa showbiz. Mag-start tayo kay Jared. Hello po, I am Jared Miguel po, and nag-start po ako sa showbiz ko po before. I was only taking workshops po and acting and dancing po. And nung mas na-gets ko na po and na-realize ko na po na kaya ko na mag-step on sa showbiz, nag-start po ako sa mga commercials po when I was a kid. Pero nung time po kasi na yun, bigla po nag-start yung pandemic, so na-stop din po yung career ko po ng being in commercials po. So after po ng pandemic nakita ko po yung audition po or na sama po ako sa audition ng Believe It or Not po kay Direk Errol. And that time po, feeling ko po talaga hindi po ako makukuha kasi it was my first audition sa mga movies kasi before po never po ako naka-experience ng movies. So that time po, hindi ko po talaga in-expect na makukuha po ako. And ginawa ko na lang po yung best ko na that night. And sa awa po ni Lord, nakuha po ako. And thank you po kay Direk Errol for this chance po. okay. Daphne, saan ka nagsimula? Hello po, I'm Daphne Luis. I started, actually, unang-una ko pong labas talaga sa TV is yung sa Showtime, yung Especially For You po. I was like a searchy naughty that time, and hanggang sa lumawak na po yung source ko and connections po sa mga talent scouts or handlers, doon na po ako unti-unting lumabas sa bawat teleserye. Nag-extra na po ako sa both mainstreams, sa mga teleserye po nila. And nung nakita ko po yung isa sa mga nagbibigay po sa akin ng mga project, which is si Sir Pao, which is thank you so much po Sir Pao for giving me this opportunity din po. And yun, nag-audition po ako dito, and this is actually my first movie po. And I do really thank the whole production, Direk Errol and Attorney, and Direk KJ for trusting me with this role po. And ayan po. Okay, Dwayne. Hello po, I'm Dwayne Garcia. Actually, hindi po talaga dapat ako yung actor. So sa family po namin, dalawa po kaming magkapatid. Ako po yung bunso. Yung panganay po, 20 years old na. And 2018 or 19 po ata yun, may JS Prom po yung older brother ko. And siya po yung nanalo bilang Star of the Night. And yung reward sa kanya is workshop po. So, nag-workshop po siya. Then, ako naman po, alam niyo naman po, bunso, makulit. Kinulit ko sila mami and daddy. Sabi ko, Mami, Daddy, gusto ko po mag-workshop. Gusto ko kagaya ko si Kuya. So, ayun po. Trinay ko rin yung workshop. And first workshop ko ata po yun sa Star Magic. And yun po, nagustuhan ko yung acting. And then, nag-audition po ako sa mga iba't ibang project. Sa iba pong projects, nakuha po ako, awa ng Diyos. And slowly but surely po,
hindi ko po namalayan, naging passion ko na yung pagka-acting. And then, 2020 po, pandemic time, natigilan po yung acting ko kasi, ano po mahigpit po yung protocol ng pag-shoot during lockdown. Then, 2023 po, under 22, bumalik po ako sa pagka-acting. And, crazy story po, nadamay pa po yung daddy at mommy ko sa acting. So, dapat po, naghahanap sila ng family para sa isang commercial. Then, nag-audition po ako bilang bata. Then, nakita po ng nag-audition sa amin. Yung mommy and daddy ko, sabi, try niyo po kayo mag-acting, mag-audition din. And yun po, nakuha yung mommy and daddy ko. So, Wala pala na. meron din po ako mga upcoming movies ngayon, which is Mind Over Matter and Okay, thank you. Bianca. Hello po, good evening. My name is Bianca po. For me naman po, I started doing commercials like I had a commercial po with Ladies' Choice and Sun Cellular. And actually po, this is my first ever movie po. Okay, Thank you so much. Duna. Actually po, wala po talaga ako experience until po na-stand ko po yung Cloud 7. So, shoutout po sa mga rainbows. Sana pumunta rin po na support ako. Dahil sa inyo, hindi ko to maaabot ng hindi dahil sa inyo. Kaya I'm very thankful po. Ganito po kasi yung story. Nag-post po kasi ako sa TikTok about Cloud 7 nung first time ko po rin sila sa P-pop. And nag-boost po yung mga post ko about po sa Cloud 7 until tinanong po ng mom ko kung sino po yung manager ng Cloud 7. And sinabi ko po na si Sir J. Lyson. And sinabi niya na hala, ikaw yung kinukuha niyo nung bata ka pa. So, may connections po kami between manager po ng Cloud 7 and ako po. So, doon po ako nag-start until kinuha na rin po ako ni Sir J as artist niya po. And pina-audition niya po ako sa GMA Sparkle. Then, without Derek Errol po na hindi ko po ito ma-experience kasi this is my first movie din po. Thank you po Sir Derek Errol kasi may na-experience na rin po ako as acting. Kasi wala po talaga ako experience as acting po. So, this is my first time po. So, thank you po. Thank you, Duna. At syempre, hindi pwedeng hindi magtanong ang mahusay na writer mula sa PEP, Romel Gonzalez. Hello. Nagulat ako. My first question is for Pochi. Pochi, isa sa inilang eksena kanina yung swimming competition. Paano ka nag-prepare for that? Nag-workout ka ba? And after that scene, ready ka na ba na mas dadami ang may crush sa'yo? Actually po yung swimming competition, biglaan lang din po yun. Long story. Pero ayun po, nung high school kasi ako, nag-aaral pa ako. Varsity po ako ng swimming, so medyo napatigil. Pero ayun po, kinaya naman. So yun nga, nag-workout ka ba before that scene, ang preparation mo? No po. Siguro mukhang nag-workout, pero yung build ng body ko po, siguro because of training sa dance po. And yun nga, mas dami ang may crush sa'yo after that scene, reaction mo. Yes po, thankfully. Thank you, Pochi. My Thank next you, Pochi. question is for Bianca. Bianca, nabanggit mo nga kanina na first film mo ito, di ba? Pero kanina parang komportable ka dun sa mga pambubuli mo. Na gusto ka na nga namin sabunutan sana kanina. So, my question is, may pinanood ka ba? Paano ka din nag-prepare na mahirap yung role ng bully ha? Hindi basta-basta na itatawid yun, lalo ikaw first timer. May pinanood ka ba na pelikula o may pinagayahan ka for that role? Hello po, good evening po. Yung background ko po from bullying, I got it from Korean dramas po. Yung mga bullies like hierarchy po. Ayun, so sila po yung parang guide ko kung paano mag-bully dun sa movie. So, hindi ka ba nahirapan na bully ka agad sa first film mo? Baka pag lumabas ka ng mall or somewhere, may mga away sa'yo. Actually, our call time was 4 a.m. in the morning. So, we have to shoot like 6 a.m. So, starting off
our shooting, high blood na po ako agad. Like, kailangan ko na po magtuloy. So, nahirapan din po ako. Kasi po, after like ng shooting, kapag lagi pong galit, after po, ang sakit na po ng ulo ko. So, yun lang po. Salamat po. Ayun, thank you. And congratulations. Thank you po. Thank you, Romel Gonzalez! Ang susunod na tanong ay magagaling. Ayan. Yung sa set namin, una kasi syempre napakahirap kasing i-direct talaga yung mga batang. First time lahat sila first time. So kahit nakapag-workshop kasi yung mga yan, iba pa rin kasi yung acting on camera. So yun ang pinakamahirap, yung mga blockings. Actually, inaamin ko may mga parts dyan talaga na nagmumura ako. So, hindi ko sinasadya na magmura, pero syempre as a director na may kailangan kaming tapusin, may hinahabol kami. Naiintindihan naman ng mga bata yan. Actually, maraming bata na umiyak sa akin during shootings talaga. So, maraming bata na umiyak. Pero hindi ako ganun sa set kasi namin, happy set lang ako, tawanan lang, ini-enjoy lang namin. Pero dito kasi, ang hirap mag-direct ng first time, halos lahat sila first time lahat So, parang, pag may eksena na kailangan seryoso, minsan natatawa sila, doon ako nagagalit. Pero okay naman, masaya at hindi lang namin basta na-iraos to, pero natapos namin ng maganda. At very thankful ako na proud si attorney sa naging outcome at very happy po si attorney. And how do you feel na ikaw yung pinagkatiwalaan ng AQ para sa pagbabalik nila with your editor na? Yes po, syempre po, it's an honor po talaga and great privilege po na pinagkatiwala sa akin to ni attorney. April po, nung nag-meeting kami, nag-pitch ako ng concept sa kanya. Nagustuhan niya, actually, ang dami nga naming line-up na gagawin. So, ito muna yung gagawin namin, unahin namin to. So, sabi sa kanya to, titingnan niya kung okay daw yung magiging outcome ng pelikula at magiging happy siya. So, malaking pasasalamat sa tiwalang binigay sa akin niya, attorney. Okay, thank you, Josh. Ang susunod. Tinatapos with Shira and Kochi, the love team. Yung isa tapos na yung YOLO, You Only Live Once, umikot sa mga schools yun. Mind Over Matter, sila din yung magka-tandem. And then yung lito namin, Love in the Ocean, kasalukuyan namin tinatapos din. Sila din yung magka-love interest dito. So nakita ko kasi yung chemistry ng dalawa. And then syempre bukod doon, bonus na yung napakabait ng mother nila, ni Ma'am T. Napakabait at napaka-supportive. For Pochi and Shira, ano yung comment nyo dun sa response din ng audience while being seen together, tapos acceptance kayo? Then, paano po yung concept sa inyo na matatali kayo sa isang kumbaga love team na mas okay ba mas comfortable ba kayo dun or mas okay sa inyo na walang love team para kahit kanino pwede kayong i-tandem? Honestly, yung first film po namin dalawa, yung YOLO, actually biglaan po nun kasi hindi ko pa po siya kilala or anything talaga. Pero syempre, work is work, acting is acting, you have to do it talaga. So, of course, kahit pa paano, si Pochi, very magaan kasama sa set. Ayun nga po, masaya naman po siya kasama kaya mas napadali po yung trabaho. And kunwari may mga onting mali or like may cut, magtatawanan lang din kami kasi kami close nung una. Kaya habang tumatagal, we had like 3 projects. Yun nga po, mas naging comfortable na kami, mas naging okay kami sa isa't isa. Kaya ayun, mas madali mag-work. And then yung sa pagiging love team naman po, if ever, okay naman po kami sa isa't isa. Pero if like, may offers to be with someone else, syempre it's work, we have to. It's okay. Same with Shira po. Like, I think modern generation love team, hindi naman na po natatali yung mga actors and actresses with each other. So, yun lang, kung ano yung ibigay ko. May last question na lang po close to Daphne. Daphne, yung being elevated yung role sa movie. Yes po. Hindi ka dito Gen Z. You're an instructor, you're a professor. Yes po. Paano mo pinagandaan yung role mo na but right now ilang taon ka?
I am 20 po. Student ka pa din. I stopped po for college so that I could focus in the showbiz industry po. Ano yung paano mo instant yung goal mo dun sa, o yung character mo na being a teacher na hindi mo pa naman na-experience? Simple lang naman po. Since I love acting na po talaga, I have passion na po with acting po. Iniisip ko po kasi once na given sa akin kung anong role po, na-absorb ko na po siya and nagsisink in na talaga yung nagiging character ko and marami na rin po kasi akong na-experience na naging kontrabida sa mga short films po. Thank you po. Okay, thank you, Sir Batingal. Ano kaya magiging impact pagka napanood ito na sa mga estudyante, teacher, o kahit yung parents? Ano magiging impact sa tingin nyo? Siguro, with the review po sa past movie namin, yung YOLO, na tandem din po kami for the Love Team Kilig-Kilig. Super positive naman po yung reviews. Sobrang nagwawala sila. Tapos, ayun po, effective naman po yung work namin together. I mean, kasi ang tema nito, anti-bullying, at nangyayari kadalasan sa school yung mga bullying. So, tingin nyo ano magiging epekto nito? Kapag napanood ng mga estudyante, lalo na yung mga bully at mga nabubully. Siguro, more on awareness. Marirealize nila lalo na mali yung ginagawa nila. Kasi, in my experience ko, marami po talagang nabubully na hindi nila alam na mali yung ginagawa nila kasi nakasanayan na nila. Shira. Same as what Pochi said. Ayun. So, yung siguro magiging impact sa mga students or like sino man. Ayun, sana they will gain, like, sana ma-realize nila talaga yung meaning talaga ng bully. Kung tama talaga yung ginagawa nila. Well, like what the story says na, syempre, kahit ikaw ang mismo ng bubuli may pinagdadaanan ka, but still, you have to realize na huwag mo ilabas sa ibang tao yung pinagdadaanan. I just hope talaga na sa mga students, of course, syempre mga bully mostly nangyayari sa schools, I really hope din talaga na, ayun, ma-realize talaga nila. Okay, sila. Hindi ko man sabihin to. Originally, ang cast talaga nito, si Pochi as Billy, and then gagawin sana namin to for Believe. Kaya Believe It or Not, ang title. Kasi Believe, dahil yung gaganap sana na Nathan, Miko, AJ, Orly, yung grupo sana ng Believe. Kaya lang napaka-hectic ng schedules nila, hindi magtama sa schedule na binibigay namin para sa kanila. So ngayon, kaya siya naging Believe It or Not, actually, story to ng 5 kabataan, iba't ibang uri ng kabataan, si Billy, si Yvette, si Orly, at Nathan. Believe it or not. And then manipulated by Brenda. Brain, Martinez, manipulated. So ganun yun. Ginawa ko yung concept, Billy or Billy, Billy, Yvette, Orly, and Nathan. Believe it or not. Yun ang trivia dito sa pelikula. So si Brenda as Brain, Martinez as manipulated. So kung makikita niyo yung poster namin, isa siyang para siyang puppeteers na may mga minamanipulate niya yung mga estudyante. Pero siyempre, kumbaga na-justify naman yung role dito ni Brenda na may mga reasons kung bakit siya nambubuli. So lahat ng bully at naaapi, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila ganyan. At siyempre, thankful din ako siyempre po, pagkakataon ko magpasalamat kay Ma'am Edna, at kay Ma'am Edlo, kay Sir Buddy, sa school ng Academia de San Lorenzo dahil nung pinitch ko sa kanila itong project ito na dyan magsushooting sa kanila, kahit alam nilang anti-bullying yung concept, pinagkatiwala pa rin nila sa amin yung project na doon kayo mag-shooting. Hindi nila ako hiningian ng synopsis o script. Kasi kung tutuusin, di ba, parang baka mag-reflect sa school nila na may nabubuli. At least nakabawi naman kami, naipakita naman sa pelikula na lahat ng bully at naapi, hindi sa school nagsisimula, kung hindi sa bahay kasama ng inyong mga pamilya. Congratulations po.
Like, Wait lang, pressure ako. Sure. Ano po, para marami po silang matutunan about bullying po. Sana ma-realize po nila na gano'n rin po kasakit kapag nambully po ng isang tao. Sana po ma-realize po nila na mali po yung ginagawa nila. Sana po na marami pa po silang matutunan about bullying. Wala naman pong mambubully kapag wala pong dahilan. Yun lang po. okay. Shira. Other from bullying, it's also family-oriented. So, it's also for the families out there. I'm sure may enjoy po talaga nila. And not only for families, not only for students, for everyone talaga. For me, I personally enjoyed it talaga. And I'm sure my family did as well. Ochi. I believe. Kailangan nyo panoorin ng Believe It or Not. O Believe It or else I will bully. Yun lang po. It's a must since yung topic na pinag-uusapan dito is bully, which is super important lalo na sa schools. Okay, Bianca. For me naman po, siguro, wala naman pong taong gustong maging masama. And sa, like, kunyari magkaroon po kayo ng experience na may nagbubully, sana po, like, kausapin na lang natin sila or intindihin. Kasi hindi naman po natin alam kung ano po yung mga napagdaanan po nila sa buhay. Yun lang po. Direct. Kailangan po nilang panoorin ng Believe It or Not kasi sumasalamin po ito sa lahat ng aspeto ng pampamilya. Kasi kagaya po niyan, sa pamilya po kasi, hindi natin namamalayan na parang wala na pala tayong oras sa mga anak natin. So sa puro negosyo ang ginagawa, hanap buhay o trabaho. So ang kailangan natin dito, ang gusto ko ipakita sa buong pamilya na baka nakakalimutan na natin na nawawalan na tayo ng oras sa mga anak natin, na hindi natin namamalayan na naapektuhan na pala siya sa pagdating sa school. Kung nambubuli man siya o nabubuli man siya, may kanya-kanyang reasons. Kaya sa pamilya talaga ito nagsisimula. Kaya ang gusto ko, mapananay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, mga estudyante, mga guro, kailangan talaga itong mapanood dahil ang pelikula mismo, ang Believe It or Not, sasabihin niya na lahat ng aspeto. Mapa-school o mapabahay. So kailangan talaga mapanood ito ng lahat. Salamat. Yes po. Kailangan niyo po panoorin yung movie na to, Believe It or Not, kasi it covers all aspects po of bullying. Sa school, sa bahay, kahit saan pa man po. Bullying is everywhere po. And yung topic po ng movie na to is super important po kasi minsan, bullying is not talked about enough po. Minsan, pag may nabubully na isang tao, inaasar lang po ng mga ibang tao sinasabi, ay, lambot-lambot naman. Pero, pag may nakita po tayong nabubully or may nabubully, super agree po ako sa sinabi ni Ate Bianca. Huwag niyo po agad sila i-judge. Kausapin niyo po sila. Kasi, wala naman pong gustong mambully ng pusa lang. Siyempre, may rason po ang lahat. Okay, Daphne. We recommend to napanoorin po itong Believe It or Not because po this movie shows that bullying really does affect each everyone, and parang ang bullying po kasi para po kasi siyang domino. So, di pa po may phrase na hurt people. And this movie is not just about the typical youth yung genre niya or bullying or school, but it also shows about family, drama, and marami din po kayong matututunan and nakaka-touch din siya. And very wholesome lang din po yung palabas na ito. Okay. Jared. For me po, I recommend this movie to all po because para ma-realize din po natin yung moral na story na bullying nga po and the aspects na nafe-feel ng mga tao na nang bubuli at mga nabubuli po. Kaya na-recommend this po. So, sa mga lahat po na nanonood, watch it now, guys. Thank you. Thank you very much. Palakpakan po natin ang buong cast at director ng pelikulang Believe It or Not. Para sa inyong parting words, pasalamat, Jared. And nag-invite na rin.
Then, thank you po guys sa panonood and thank you for coming this night for watching our movie, Believe It or Not. Sana po yung mga next movies po namin, you show support to us po. And very, very thankful po. Daphne! Maraming salamat po sa suporta po na binigay ninyo sa mga pumunta po dito, mga nag-effort pa pong bumiyahe para lang po suportahan kami. Maraming salamat po. Ayun lang po. I hope you can support us din sa mga next coming movies. Dwayne! Maraming salamat po sa inyo sa pag-a-attend ng premiere niya. And bibigay po ako ng pasasalamat sa mga tumulong po para mabuo ang pelikulang ito, lalo na po sa producer na si Atty. Alvin Alegre. And sa Believe, napakagaling niyo po, napaka-professional. And nagpapasalamat rin po ako na binigyan po nila ako ng chance bilang isang baguhan para mag-play ng role na si Nathan. And yun po, sana po supportahan niyo po yung upcoming movies din po namin. And thank you po. Luna! I just want to say na thank you rin po sa mga pumunta po dito para isupport po yung film po namin na Believe It or Not. Lalo na po sa mga rainbows na dumala pa po sa Fairview, papunta po dito para lang po mapanood yung film namin. And thank you so much po sa mga efforts nyo and sana abangan nyo pa po yung other films po namin. Thank you po! Sheila! Ayun. Thank you guys so much. Thank you so much guys na yun nga, nagbigay kayo ng effort to watch our film and yun, sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. Alam ko gutom na kayong lahat. And ayun, thank you so much guys! Pochi! Since nasabi na nila lahat, good night. Good night, Then, thank you so much sa lahat po na nagpunta, nag-effort, and nag-spend ng oras kasama namin ngayon, manood ng Believe It or Not. Thank you so much. Bianca! Hello po, good evening. Kasi, ayun po, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng pumunta at nag-effort. And also sa family and friends ko, thank you for supporting me. Ayun po. And gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Believe It or Not, kay Attorney Alvin, kay Direk Errol sa pag-guide sa akin during shoot. Kasi first time ko pong mag-acting. Salamat po sa mahabang patience during our shoot po. And sa lahat ng co-actors din, thank you for being patient while doing our shoot. Ayun po, salamat po. Direct Errol. Ayan, unang-una gusto ko magpasalamat kay Lord Jesus. Lord, thank you so much para po sa inyo to. And then, pangalawa, gusto ko magpasalamat kay Atty. Alvin dahil sa tiwalang ibinigay niya sa akin para gawin itong pelikula nito. Actually, this is my 31st film. Pero ito po yung first film ko na hindi po ako co-produce. Director at writer lang po ako dito. Kaya thank you Attorney sa tiwalang binigay niyo sa akin para magawa po ito. Ang dami ko pong natutunan. And then, gusto ko po magpasalamat, syempre po pagkakataon ko na po ito kay Ma'am Edna, kay Ma'am Idlor, kay Sir Buddy. Maraming salamat po. Kay Ma'am, ayan po kay Ma'am, kay Ma'am Principal na po. Nakalimutan ko yung name. Pero Ma'am, maraming po salamat. Dahil pinagkatiwala niyo po Ma'am na mag-shoot kami doon. Ang unang usapan natin is 1 day, 2 days lang. Pero umabot kami ng 4 na araw. Inallowed nyo kami na makapag-shooting doon. Tinanggap nyo po kami kahit anong oras na kami dumadating at natatapos. Maraming salamat Ma'am. Ma'am, sobrang thank you kami. Thankful kami na pinagkatiwala niyo po yung school. Ayan. And then, gusto ko pa magpasalamat din syempre po sa mga producers ko din na nandito, kay Sir Dudoy at kay Ma'am Teresa. Meron kaming pelikula na tinatapos ngayon, yung Mind Over Matter and Lito. And then gusto ko magpasalamat po kay Pres Jun Sagon. Pres, maraming salamat po dahil kumbaga nag-gather niyo po yung mga PTA po sa iba't ibang lugar. Kay Pres Jun Aspe, maraming po salamat sa pagpunta. Thank you po at looking forward po ako na magkaroon po tayo ng meeting para po dito. And then kay Ma'am Cecil Salvador, Ma'am, maraming salamat sa pagpunta po dito. And then kay Joel Contribida from
from Palawan pumunta po dito para lang po masaksiyan po itong premiere night. Sa mga kaibigan ko po, sa mga staff ko, sa family ko po, maraming salamat. Siyempre po sa Believe, guys, maraming salamat at na-direct ko kayo napakadali ninyong i-direct, napaka-cooperative ninyo. Salamat sa inyo at looking forward ako na magkaroon na kayo ng schedule para at least sa susunod yung full length na gagawin natin, kayo naman yung bida dito. Ayan, thankful din ako sa mga press na nandito. Maraming po salamat sa inyo sa oras po na binigay nyo na mapanood po ito. Maraming salamat po at sana nagustuhan niyo po. Sa mga staff ko po, kay Direk Alex sa akin DOP, maraming salamat po. Kumbaga, hindi po magiging maganda yung mga shots namin without my DOP po. Direk Alex tayo po. Ayan. Sa lahat ng mga co-actors po natin, mga first time ko nakatrabaho, yan, kinamam, yan. Salamat po sa inyo. At saka syempre po kay Direk KJ po. Thank you so much, Direk D. Thank you. At saka syempre po kay Direk John Wong. Nandito po ba sila? Maraming salamat po sa napakagandang kulay nito. Pangalawang beses po natin nagkatrabaho, last year yung huling sayaw ko, and then ito po yung Believe It or Not. So maraming salamat po sa lahat ng guest na nandito, sa lahat ng pumunta po dito, kay Sela. Ayan, nice meeting you, Sela. Ayan. Okay, sa lahat po na nandito, kay Sir Robin, ayan, nandiyan pa ba si Sir Robin? Nandiyan pa ba? So yun, thank you po. Thank you so much po sa lahat. Kay Ma'am Jasmine, nandito po sila. Ayan, sa mga staff and crew ng Cameron production, thank you so much sa mga actors, sa family ni Kurt. So nandito po sila, ayan, lahat po. Thank you so much po Sir Rodel. Nice working with you po. Nice meeting you din po. So yun, guys, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you so much, Direk.